Samantala, umapilang Malacanang sa pamilya Kiram na gumawa ng hakbang para maiwasan ang lalo pang pagdanak ng dugo sa Lahad Datu. Live mula sa Taguig, magbabandila si Pia Gutierrez. Pia, ano ang reaksyon ng pamilya Kiram? Karen, kakakausap lang natin dito sa kanyang bahay sa Taguig si Sultan Jamalul Kiram at nabanggit niya na sila man ay gusto na maayos at maresolba ang issue na ito sa Sabah, Malaysia. Yun nga lang ay sana mabigyan muna sila ng recognition at mapagbigyan ng kanilang mga unang hiling sa gobyerno patungkol sa issue na ito. Sa ngayon, tensyonado ang mga tao at mga suporta ng Sultan dito sa kanilang bahay sa Taguig. At dahil ito sa posibilidad na anumang oras ay muling sumiklab ang gulo doon sa Sabah, Malaysia. Patuloy pa rin ang pagdating ng mga taga-suporta ni Sultan Jamalul Kiram sa kanyang bahay sa Taguig. Naniniwala ang grupo na hindi pa tapos ang standoff sa Sabah. Sa briefing na ipinatawag ng Malaysian Embassy ngayong gabi, iginiit ng gobyerno ng Malaysia na una nagpaputok ang grupo ni Raja Muda Agbimuddin Kiram. Malaysian authorities had never attacked or initiated any attack in Lahad Datu. So the first few shots came from the Kiram group. You can read that. Yeah. Pero giit ng Sultanato ng Sulu, sinalakay ng Malaysian commandos ang kanilang grupo at pinaputukan ng sniper kaninang umaga. Sa kanilang bilang 10 patay sa kanilang grupo, kabilang ang isang babae, habang 4 na iba pa ang sugatan. Kung halimbawa mapatay yung mga mayroon pa kami, ilan pa kayo magkakapatid. May tao pa kami, yung susunod sa amin. Nakita mo naman ng mga tao, sigaw ng sigaw. Oh, including Muslim and Christian. Do we want more bloodshed or do we want this bloodshed to stop? We are posing this question to the Malaysian government. Nagpatawag ng emergency meeting si Pangulong Aquino ngayong gabi para talakayin ang issue. Umapilang Malacanang sa pamilya Kiram na iwasan ang lalo pang pagdanak ng dugo. Umaasa silang uuwi na lang sa Pilipinas ang iba pang miyembro ng Sulu Sultanate na nasa Sabah. May small window that still exists to prevent further bloodshed and to end this without any more loss of life. We are exerting every effort now to use that window to try to contain and prevent any more violence. Karen, ayon sa spokesman ng Sultanato ng Sulu na si Abraham Izarani, may 100 Pilipino daw ngayon sa Sabah, Malaysia ang naaresto ng pulis doon sa hinalang sila ay nakikisimpatsa sa grupo ni Kiram. Meron din tayong mga reports, Karen, na natatanggap na si Raja Muda ay sugatan ngayon sa Sabah, Malaysia. Pero nang tanungin natin ang pamilya Kiram patungkol dito, sinabi nila na wala pa silang impormasyon. Ito ay dahil hindi pa rin nila makontak hanggang ngayon si Raja Muda simula alas 8 ng gabi, pero ito ay posible daw na walang kuryente doon sa lugar ni Raja Muda sa ngayon at hindi siya nakapag-charge ng kanyang cellphone. Karen? Pia, pero nakakatiyak ba ang pamilya Kiram na kumbaga buhay pa ang kanilang kamag-anak? Yan ang sinabi naman sa atin ni Sultan Jamalul Kiram at hindi siya naniniwala na may nasugatan itong kanyang kapatid. At nabanggit niya na yung impormasyon na nakuha nila ay yung impormasyon pa rin na kanilang pinangahawakan, 10 ang namatay at merong 4 na kasamahan nila ang sugatan. Karen? Alright, Pia, isang tanong na lang. Sinabi ng Malaysian authorities na naniniwala silang tumakas ang miyembro ng kumbaga ng grupo ni Kiram sa pamamagitan ng karagatan. Pero kanina sinabi ng Kiram family, malabo daw yun saan sila kukuha ng mga lansya at bangka. Ano ang pananaw nila ngayon? Sa ngayon, Karen, ang sinabi nila na nasa Lahad Datu pa rin ang grupo ni Kiram at hindi rin daw totoo yung mga balita na merong 10 na nag-surrender o yung sumuko doon sa Malaysian authorities. Sa ngayon, sinasabi nila na handa sila sa kung ano man yung mangyayari dahil sa pagpunta pa lang daw nila doon ay pinapasa Diyos na nila kung ano man yung mangyayari at handa daw sila kung mamamatay sila doon ay yun daw ang magiging kapalaran nila. Alright, isa na lang, Pia. Inamin na ba talaga ng pamilya Kiram ilan ang armadong kalalakihan nila doon? Hanggang ngayon, iba-iba pa ang numero sa balita.
Ang huli na nakuha natin na impormasyon, Karen, daw hindi nila nabanggit kanina yung exact na number. Merong higit 200 katao itong grupo ni Kiram doon sa Sabah, Malaysia. Alright, maraming salamat, Pia Gutierrez.